May buntag na usab mga kaigsunan. Welcome na usab sa atong morning broadcast sa The Masters Community Fellowship Church and Ministries. Kini na usab si Pastor Sigfred Diaz nga magadala sa atong mensahe karong buntaga og akong gigreet ang tanan na atong mga suging tigpaminaw. Good morning sa atong mga pastors sa The Masters Community Fellowship Church and Ministries, Extension Churches, Pastor Jose, Pastor Rene, Pastor Nano, Pastor Philip Bartolaba, Pastor Levi, mga pastor elders nato sa atong main church, Pastor Reyes, may buntag ninyo dihang tanan, o sa atong mga members sa lain-laing mga lugar, Dumlog area, there is may baybay, unahan sa atong church, kanya diri dapita sa may padong muhon, diri sa kuan padong sad sa kaning padong dito sa Campo 2, Campo 3, no? O Kandulawan Extension, Kabangkalan Extension, Kuaming Island Extension. May buntag na to dihang tanan, hinaot nga nagpadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pag hable siyang pulong sa pag discipleship atong tagsa-tagsa ka pinamalay ikuha taning opportunity karon panahon nga atas pandemic nga di kita kagawas-gawas, hinaot nga ato ning gikuha ang opportunity para nga atong matapok atong pamilya sa pag-ampo, sa pagtuon sa atong discipleship, pag-abli siyang pulong para nga kita maka-grow in grace, may mutang more mature diha sa atong Ginoong Kristo. So salamat sa labi na sa atong mga tigpaminawsad sa lain-laing lugar, mga naa sa gawas, mga sa lain-laing dapit, no? Dili lang sa Pilipinas. Og bisan pa naman, salamat kayo sa mga feedback at mong nadawat sa giunsa paggamit ning sa Ginoo ning atong program. Dili lang atong program kundi uban pa mga wali sa atong uban pa mga pastor elders at the church. Salamat kayo sa inyong feedback o sa inyong pagsulti sa mua. Encourage mo sa among pagbahin-bahin sa pulong sa Ginoo. So hinaot nga sinaning pagiya naka-minister sa admininyo. Okay? So dito maglangan atong padayonon ang atong series on module number 11 sa atong discipleship book number 2. Again, ato ning gisugdan ning maong series to take a break para sa atong medyo laom-laom kayo nga series katong God's Sovereignty and Salvation, a thorough discussion on the doctrines of grace, or what is known as Calvinistic soteriology. So now we are talking about a much more practical topic, a much more practical subject on biblical and practical advice on money and material possessions. Kanindot sa dani kay again naasad tay magamit sa atong discipleship programs nga recording sa atong para sa atong book number 2, no? So atong book number 1 na to, pata ka record ato, so hopefully ato lang ning kanang salang-salang ba natay siguro after this series lain na sad nga series. I was thinking of doing the Ordo Salutis as promised. Taasan na siya nga series, no? But after mabalik na sa discipleship kay anyway kaning atong discipleship aton may nabalik siguro 2 or 3 times sa church nato. So katong kibaw na ani para mas mo mature sila sa kay mo lagi na usahay kaning ang challenge mong sa church is you will be ministering to a mix kana bitaw lain-lain bitaw ang stages sa growth sa Christian life. So naay mga bag-o pa kayo diha sa Ginoo, mag-isgot na tag mga lawom kayo nga butang, ingon nga lisod kayo og ang bata kanon himo dayon og karne diretso. Unya nasay katong basin og kato sang medyo mature na
So yun nga, kibaw na mami ana. So simple na kayo, nakibaw na mami ana. So mo na challenge actually sa church is to address all of this kanibang mga stages sa growth bitaw so sa Christian. So hopefully in some ways amo nang gipanikamutan gracias Ginoo nga ato nang address nga ang katong mga mature na diha in Christ at least makatilaw sad sila karne so to speak in terms of doctrine atong doctrines of grace or Calvinistic soteriology lang man gito siyang istorya ha. But kani siya atong istoryahan karon, it could be for new Christians, but it could be kanang knowing God, ang pagkaila sa Ginoo. So kani ato karon is growing, no? Growing in God. Kaning book number 2. Okay, so dito maglangan natong sugdan, but before we start, shall we go to the Lord in prayer? Father, salamat Lord sa usana sab kahagayon sa pag-abli si mong pulong, sa pagtuon, pagbahin-bahin si mong pulong. I pray Lord ang tagsa-tagsa nga naminaw karon, ikaw magagiya sa ilang huna-huna o kasing-kasing. Pinagi sa balang espiritu, ikaw magigsulti nila. Hinaot the Lord, dili lang sila igo maminaw sa imong pulong. Kung dili Lord, sila sa mahimong mutuman ini, not only hearers of the word, Father, but doers. We pray for each and everyone, especially during these tough times. Ikaw, Lord, mag-provide sa mga paginahanglan sa imong katawhan. Pag ikaw, Lord, ang magagamit niining imong mensahe para makahatag og encouragement, blessing, and helping us grow in grace. Diyan nimo. We give back to you all the praise, the honor, and the glory in Jesus' name. Amen. Okay, so atong padayonon, biblical and practical advice on money and material possessions. Now, the key text again is Proverbs chapter 24, verse number 3 and 4. And again, ay basahon. This is just a review. By wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. So Bisaya pa, pinagi sa kaalam ang usa ka balay natukod og pinagi sa pagsabot kini ma-establishar. Pinagi sa kahibalo ang mga kwarto ninyo na puno sa mga nindot nga mga katigayunan. So in other words, again, there are two emphasis here, two keywords, wisdom and knowledge. And basically, dire na to gi-build ang atong series. When it comes to this sermon series, we will be talking about two things. No, diha na to gi-build, diha na to ang outline. Ang general outline is if we can outline everything in this series, wisdom and knowledge. So kaning lesson 1 and 2 is actually lesson 1 rather is about wisdom. It's about what is right. It's about good judgment. It's about unsa may mga fundamental biblical principles, di ba? Mga gisulti sa Biblia that can help us make wise or good judgment, no? Knowing what is right and doing what is right, di ba? That is wisdom. Again, sa binugoy pa istorya na kay balanse, kibaw ka mo desisyon, kibaw ko nindot ang imong paghukom, nindot ang imong mga desisyon sa mga bagay-bagay or mga butang mga challenges or mga panghitabo nga that will come to your life, you will know, no? And what is right, and you will know, and you will choose to do what is right. Okay? And the second part, pag abot na nato sa lesson 3, it will be about knowledge. Okay? So wisdom and knowledge. Magkuyog yun ang duha. Importante kayo nga natay wisdom, kay kaalaman na siya, gikan sa Ginoo, kibaw tag unsay sakto, unya magbuhat sa tag unsay sakto. But dili siya alone ang wisdom. There has to be knowledge or kahibalo. Okay? Knowledge is the practical understanding or the practical way of doing things. Ang kahibalo. So that is why in the second part of this series, we will be talking about
more practical things sa isulti sa Biblia. At the same time, unsa may gihatag sa Ginoo nga mga kahibalo, especially in the field of personal finance, investments, diha na to ipasud. Okay? So I hope nga we will be able to minister to you pinaagi sa gihatag sa Ginoo nato nga ministry man sad siya kaning pag discuss aning mga butanga as a not only as a pastor and as a financial planner, as a certified security specialist, as somebody who knows investments. Ako ning discuss dire para maka minister ko, maka-encourage ko not only to the members of our churches but also to the body of Christ in general. So, salamat as Ginoo nga itagaan tag opportunity nga na-invite ag speaker before sa pipila ka mga simbahan in Visayas and Mindanao, and at one time itagaan tag opportunity to speak to a big crowd in Metro Manila sa usa ka gathering sa mga Christian educators. Okay? So I hope nga through this series ma-enlighten ang atong mga kasimbahanan, which is again sa introduction, sadly about 90% of denominations or churches have limited or no available teaching resource when it comes to biblical and practical principles on money and material possessions. Now, as a way of review, again, the first principle of wisdom is to realize nga all that we have, or tanan natong mga naa nato, kwarta man o kalibutan ng bahandi, is not ours. It is God's. Okay? Dili na to kung dili sa Dios na, and that we are merely stewards of our money and material possessions. So igo lang tang gipiyalan di ay ani. Igo lang tang gitagaan sa Ginoo opportunity nga kupot niini para nga nasa reason, no? And one of those reasons is for us Christians to continue to build the kingdom. We are blessed to be a blessing, and so on and so forth, as the song says. Okay? So, sa Ginoo ning tanan, gipiyalan ra ta. And we have to remember that, because that is a very powerful view or world view. Kung nakakaana nga view, dili day sa Ginoo ang imong kwarta, dili day sa imuha, kundi sa Ginoo di ay gipiyalan ra day ka, then you will not be kanang di ka magpataka gasto, di ka magpataka og bisag unsa na lang imong sudlan, kay you will be careful kay di biya na imuha. Okay? So mao na nga importante kani siya nga concept that kani siya masud gyud ni sa atong hunahuna. Kay mo gyud ni nag-una diri, and we spent some time in discussing this. Now next, okay, riches and wealth and success comes from God. Tanan nga bahandi, tanan nga kabtangan, tanan nga pag-asinso nimo sa imong kinabuhi, asa na gikan? Gikan na siya sa Ginoo. Di gyud ta dapat malimot ana. As God has reminded the Israelites nga maabot ang panahon nga ma-enjoy na mo sa inyong mga possessions or sa akong gihatag diha ninyo. Maabot ang panahon nga panalanginan mo maayo sa Ginoo, and then you will forget me. Okay? So muna nga ayo kalimot nga riches, wealth, and success comes from God, and later on we will open more verses on that one. So take note, ay mga subpoints dire. God promised both spiritual and material blessings to those who are faithful to Him. You know na, dili lang spiritual but also material blessing. Di ba? And again, this is not teaching about prosperity gospel, but it is simply what the Word of God says. But it doesn't mean nga kung dili ka healthy or wealthy, nga nakasala na ka or something is wrong with your life. Di ba? But again, nisaad ang Ginoo, unya kung saad ang Ginoo, iyam gyud ang tumanon that He will bless not only spiritually but also materially, because He established a set of rules on how the world works. Okay? So tapulan ka, well, ani sa kasi mga pagkatapulan, what you sow is what you reap. Kung kugihan ka, mo succeed ka. Okay?
But take note, again, we are not teaching prosperity gospel here. Why? Because how much wealth you have will depend on God. So, og unsay level sa success, kay lain-lain man yung definition, kalabita mo, gusto ko madato. Unsa may definition mo sa dato? Enough na ba ng 1 million mo? Enough na ba ng 500,000? Enough na ba ng 10 million? Aga may raman, may wala dako ra na. So, lain-lain gyud actually ang atong wealth is relative. Depende sa mong lifestyle, etc. But og unsay gi level sa wealth nga ihatag sa Ginoo nimo, it will all depend on God. Okay? Now take note, this is a very important concept. This is a very important biblical principle. This is wisdom. Kay og imo lang nang madibdib gyud sa imong life nga ang bisag unsa og pagpaningkamot o gusto sa Ginoo nga dire kutob gyud ay kutob. Then you will have no stress. Di ingon nga di ka ma-stress, but rather di ka kanang ingon nga ma-anxious gyud ka, di ka magsigi pangumparar, di ka magsigi og anong inani man mas dato man siya kaguyan man ta kay ko, etc. etc. Di ba? Kay ug unsay level sa imong pag-asenso, sa imong wealth, sa imong kamtangan, you know nga it all depends on God. God's sovereignty gyapon, di ba? Ang pagkalabaw magkagahom sa Dios. Mao daw nindot kayo sa reform. Why? Because we emphasize the sovereignty of God in everything. Even in material, even in money and material possessions. Bisan sa itong kabtangan, itong kwarta, Ginoo may nakibaw. Nganong na mga tao nga gihimo niya hundrednaryo, na ay thousandnaryo, na ay milyonaryo, na ay bilyonaryo. Nganong sila magitagaan, nganong di man ikaw. Ang Ginoo na bahala na. Ang ang atong trabaho is not to question nganong mo nagihatag sino. Ang atong trabaho is to be a good steward. Okay? If you're not a good steward, then that's a problem. Why? Kay di ka masaligan sa gamay kayong butang nga. Kung sigingon sa atong ibasa last time, look, di ba? The mammon, the usa ka gamay kay nga butang nga kuan gani dili gay maoy tinud-anay, the unrighteous mammon, dili gay maoy tinud-anay nga wealth. Dili ka masaligan ana, who will commit to your trust the true riches. Okay? So daghang ka ng kwarta, that is not the true riches. Dili ka masaligan ana gamay kay kwarta, samot na og God will entrust you with what is the true riches. Okay? So subpoint C, there are some people who get rich in crooked ways and claims to succeed without God. Pero ay kabalaka na kay na akong silingan, akong drug lord man ito, wa man lagi isilutan sa Ginoo. Ultimately their deeds will be judged. Okay? Ay sige pangumparar, ay sige og panglibak, nadato lang na kay mo niya. Hala na Ginoo na niya. Just do your best, be a good steward. That's it. Panalanginan ka sa Ginoo. Yes, He promised. You're faithful, you're a good steward. Panalanginan ka, yes. But on say level, again, Ginoo na bahala. Mo na key sa worry-free or stress-free life. Hindi ka kanigsig apa, sige na gukdon, gusto nyo kang madato. Okay? Because again, that is not even the point of life, nga madato ka. There are faithful Christians who are poor. Poor in a sense nga, again, relative ni siya. Or wa kayo kwarta. But the level of wealth God grants anybody, He always has a purpose. Ang ending, so that His name might be glorified in the end. Soli Deo Gloria. Ang Ginoo gyoy mahimaya sa tanan. Kinsa raman ta. Di ba? Now, number 4, and again, this is just a review. Having material possessions is not necessary to please God. Manakay kwarta, wala, that is not necessary to please God. And it is okay, point 5, to have lots of or have less money and material possession. Okay ra na nga nakay kwarta, okay ra sad nga di kay kag kwarta, pero lahi ng istorya nga nagtinapulan ka unya wa kay kwarta. Di ba? Lahi sad na kay imo manang sa, di ba? Pero again, more na i-grant sa Ginoo nimo. Thousandnaryo ra ka, Ginoo na bahala na ang bitog. Iyan na. Okay, that is sovereignty.
Daghang mga characters sa Bible nga dato like Solomon and Job, and naasay mga di kay imong kwartahan. In fact, again, this is a guy nga we talked about last time, 2 Sundays ago, starting, nga ningon si Agur nga, ay ko tagaig, daghang kayong kwarta, kay basig makalimot ko nimo. Pero ay sad ko pagutmig maayo, nga purdoy na kay ko, unya, mauwawan niya ka Ginoo, ug purdoy kay ko, kay basig mangawat na noon ko. Di ba? Again, what is important is if we are good stewards with what God has entrusted us. Una importante yun. Mo yun ay bottom line. It is stewardship. Di ba? Good stewardship. Okay. At the end of the day, that is what is important to God. Not if you have a lot of money or unsa, kay siya may mo bless, siya may mo hatag kung sa level na to. Okay? So, balance ni siya sa kanang prosperity gospel, balance ni sa kanang dito magstorya ng kwarta or kuan. Ato storyahan. But again, we have to put everything into perspective. We have to talk about wisdom. Okay? Biblical principles. Now, number 6, we talked about this in detail last time. Muna itong sermon series, nag-revolve around ani last time. How we handle our money is a measure or a barometer sukod sa atong pagka-espiritual. Diba? And I emphasized it last time. Nga, as the book of Luke says, di magi ka masaligan sa unrighteous mammon, samot na sa true riches. Okay? Inaani ka importante ang topic sa kwarta sa atong Ginoong Jesucristo. 16 out of 38 of Christ's parables deal with money. Mas daghan pag-istoryahan ang New Testament about money and about heaven and hell combined. 5 times more is said about money than about prayer. Sa subject of prayer and faith, there are 500 plus verses, pero on the subject of money and possessions, 2,000 verses. Now, we're not saying money or is more important than prayer or faith or about heaven and hell. No, that is not the point. Ang point, ana, is that the fact that our Lord Jesus Christ and the biblical writers were inspired by God na musuwat about aning mga butanga nga ilan ang hisgutan, it just shows that God is equally concerned with how we handle our money and material possessions as much as He is concerned with spiritual things. So, yung ana, dili kay di lang itong hisgutan ng kwarta or mga carnal ra kay ng mga inistoryahan na about kwarta. No? Concern ang Ginoo ana about sa imong kwarta. O giyon sa nimo pagkupot, if you are a good steward of it. Why? Because it is a measure. It gauges ug unsa ka spiritual. Okay? Why? And this leads us to our message for this morning. Kay review raman gyud to for first 20 minutes ato man gi-devote sa review. Our message this morning, and we touched on this a little bit last time. Point number 7, and we are now in lesson number 2. Failure to wisely handle our money. Now, nganong importante? Nganong gauge siya sa atong spirituality? As we explained last time, no? Barometer of our spirituality. Because if we fail to wisely handle our money, so sa ito pagmupalpag ganita, sa atong pagkupot sa atong kwarta, o sa may tabuana, it will have an impact on our Christian testimony. So, in other words, mo nagiingon nga, madaot ang atong bad testimony. Daot pa, bad pag yun. Okay? Madaot in town ang pangan sa Ginoo og dili nato sakto or maayo pagkupot ang atong kwarta o atong kalibutanhong bahandi. That is the reality. Statistics shows that financial problems are the largest cause of marital stress and divorce. Yun na. Numero 1, awayan sa bana o asawa, dili nangabit, dili laing mga butang, kanang irreconcilable differences or whatsoever, sa panadiha. Kung di ba mo sa numero 1, kwarta. Kwarta gina. And usually it is because of the lack of it, and sometimes it is nagsobraan nagkwarta kay nag-away na ang banag asawa. Okay?
Numero uno, yun ang cause sa problema sa banag asawa, kwarta. Mo bitaw na nga, kamo mga batanon ba? Sa dili pa magminyo mo. Pagsabot in taon mo sa imong pamanhonon, sa imong uyab, banahon, kalabot kwarta, kitsa mo kupot, pila ihatag sa inyong ginikanan, kaya makakosbi na kaway biya. No? Example, ang babae, gusto mahatag sa ginikanan, unya, kung nagsabot ana, dito lang kuha sa inyong pundo, so kung laki, away mo, di ba? Daghan mga issue about kwarta. Kibaw di ay ang imong asawa di ay or imong bana, gastador. Imo na nang taon daan sa inyong pag-uyab-uyab pa diha, ay lang kanang parabi anang mga sige lang og kanang pasweet-sweet, palit-palit chocolate, bisig unsa lang mga kuan, suroy-suroy. Inyo tan-awa og unsa nang imong perspective nga giampuan or gisaitan-saitan or nauyab na bagyog na nimo ug kabaw ba na mo kupot sa iyang kwarta. Di ba sige minyo nimo ana, perting gastadura di ay. Di ikaw kugihan kay ka, may ka mo kupot sa kwarta. Gipadako kasi mong ginikanan nga maayo kay ka mo kupot og kwarta, pero ang imong asawa or imong bana perting gastadura. Ang ending perting luya gyud ninyo kay wa man, wa gyud may matigom. Lisod kayo, perting lisura. Okay? So muna nga mga kaigsunan, labi na sa mga batanon nga pa na ninyo. By the way, speaking of marriage, gikuan na studyhan na sa science, no? Mas mahigit magminyo, no? Above 25. That's the ideal age. Kay og sobra ra sa kayo, let's say maabot na 35 40 ang babae maminyo maglisod masag panganak. So naagyo time nga murabag kuan man sa gitawag na nila og kanang ang kuan man sad kanang i-consider ana ang pagpanganak man sad. So unsa man gyud kuan, dapat below 25, below 20. The ideal is always above 25. You know why? 80% of annulment cases, as a lawyer, I'm speaking as a lawyer, 80% of annulment cases filed in this country, and you can research that, ikaw mo subayon ang ilang history, naa sa age bracket, katong nagminyo between 18 to 25. 80% sa mga nag-file og annulment na minyo diha nga bracket. I'm not saying all marriages na nahitabo within og naminyo ka between 18 to 25 nga mapalpak inyong marriage. No, I'm not saying that. I'm simply saying dunay dako nga probability. Imagine nimo 18 to 25 ang edad god. Diha god mo file og annulment. Mo na pinakadaghan na 80% sa annulment cases na diha nagminyo. And that is the reason why ang atong family code requires you, Family Code of the Philippines, di ka pwede magminyo 18 to 21 if you do not get parental consent. Di ba? So, di ka pwede magminyo o di mo sugot ang imong ginikanan. In fact, kung di mo sugot ang ginikanan, magminyo nga, the marriage becomes void. Di ba? So, kinahanglan ka mananghid sa imong ginikanan. Precisely because asa man ang age ana of pagka-mature pa nimo ana nga bata pa mo kikagunahuna. Yeah, og above 21 lagi ka until 25 you're required to get parental advice. So, kung di mo hatag imong parents ana, just wait for several months and then makaminyo na ka. But precisely ang wisdom behind sa atong family code. And interestingly, atong family code was promulgated in the late 80s. Now, interestingly, ang statistics that came out nga ang katudeng between ages 18 to 25, 80% ana ends up in, 80% sa nagpa-annul na naminyo dahil sa age bracket 18 to 25. That statistics came out siguro mga 10 years ago. Way decades after the family code. So imagine nimo no, interesting kay na nga siya nga statistics. Now again, kani siya, di ba naman mo basa sa Bible, minyo ka dapat 18 to 25. This is knowledge, di ba? So muna nga sakto ra sad na. Now ato ni sumpay sa atong gi-discuss karon, sakto ra sad na because 18 to 25 og bago pa mo trabaho ana gud. No? Kada bang wa pa kay income, etc. Wa pa kibaw og mga bagyo na imong gusto nga career, ang uban gyud siguro wa pa graduate og college.
So di pag in terms of stability, financial stability niya, knowing nga numero uno ding lalisan sa managtiayon kwarta di ay, dili gyud advisable to marry within that age, di ba? Especially og lalaki ka, because you are expected to earn a living, ikaw may family man, pakano ni mong pamilya, di ba? So mo na nga ay dali og kaminyo ug mahimo above 25 gyud. It will take time for you to mature in your thinking. Unya mas stable sad ka in terms sa imong trabaho. Financially, makatigom-tigom ka. 25, 26, 27, 28. Ayun ang sanang di sad advisable og mo over na sad og 30 kapin kay ang babae kuan biya, manganak biya, di ba? No, so mo man ay advice sa mga doktor na mahimo below 35 gyud. So ang lalaki pwede ra 30, 35 minyo, pahit ra basta above 25. Kaya wa may problema ang lalaki, babae matong istoryahan. But in terms of financial, the more og above 25 ka, magkakuha na sad ka siguro by that time 28, 30, stable naman ka. Not all ha, not all. Kaya naman sa mga 30 plus nga, wapagay sa klaro sa ilang financial life, di ba? So mo na nga usa na i-consider kay numero uno ginang awayan sa banag asawa kanang kwarta, di ba? Nabitaw ko'y nailhan nga nag-away lagi nga kanang grabe magsininggitay gyud kay bayay kaldero yung asawa wa jud ko nang ambisyon na ning kinabuhi pagkapaita, no? So mo na nga that is one thing to consider. Unya og di na nimo kuanon failure mo lagi na sa point nga failure to wisely handle your money, it will have an impact on your Christian testimony. Kaya ba nag-asawa, nag-away, no? Madunggan silingan. Christian man na sila, nagsimba man na ng simbahan na niya, perte man, grabe maglalis dito, binatuay ng kaldero. Asa testimony na to, anak? Diba? Nya, ngayon ka dito, ato ka dito, nag-visit ka. Ato kasi mo silingan, nang-imbitar ka. Kaning, bay, or brother, sister, sa so, diha, yung tawag, bay, mukhaan kin, pwede ba mag-Bible study ta diri? Okay, Bible study time, silingan, tagiyag tindahan. Kuan ta ba? Solwini mo, present ka sa gospel, guman na nga, guman, imong disciple niya, para nga, mahimo tang more like Christ. Anaon lang kasi mong silingan nga, diya, disciple ka na ako, gusto ko nimong more like Christ niya, ikaw ang gani, wala mo kay bayad sa utang ni mo tindahan. See? Nahimo kang bad testimony. Nadaot ang imong bad record. Nadaot pa, bad record pa, nadaot pa yun. And that is why it is very important to realize that failure to wisely handle our money will have an impact on our Christian testimony. Ma-impacto yun. Dili ma-impacto yun ang imong Christian testimony. O kwarta-kwarta na istoryahan na, daghan kay kung nailhan na ambot na lang, pirla na lang kabog, tao yun ako nailhan na nga, perting, grabe, kuyaw kayo nga, kugihan ko no kayo mag soul winning, etc. Pero pagkabatias testimony, di mo bayad og utang, di masaligan og uta, di masaligan kwarta. So, saan naman atong Christian testimony na useless kayo, di ba? Sometimes, I'm not saying it is not important to share the gospel. I'm not saying it is not important to go out there and disciple. But sometimes people do not want to listen to you. They just want to read your life. Mabitaw na yun sa kanta nga, you may not, you may be the only Jesus some will ever see. Di man sila makabasa about Jesus in the Bible, but ikaw ray Kristo nga makita nila. No? You may be the only words of life some will ever hear. Sila maminaw sa pulong sa Ginoo, pero makakita sila sa imong life, unsa may ilang makita, unsa may ilang mabasa sa imong kinabuhi. Di sila mabasa og Bible, pero unsa may mabasa nila sa imong kinabuhi. Nya tuwa ka dito, sulwining ka para sa Ginoo, imo silang himuon og kanang sa may purpose kanong imo man kung share ang gospel imo ko disciple para ba mga makuan ka ba
Nindot imo kinabuhi, maparehas ka ni Kristo, makuhan ka, mausab imo mga bati nga kiniyang butasan. Yung na pikatan lang kasi sila, pikat nimo. Sige, gusto ka mahimo kumpare ni Kristo, ikaw sa mahimo ko, wabi bayad si utang sa tindahan. So guba ay testimony. Okay? And one of the greatest causes of church splits and misunderstanding among church members and fellow Christians is the issue of money, more particularly on debt and business transactions. Tinuod gyud ni siya. Usa sa pinaka-problema gyud sa simbahan, no? Ang in fact leading to church splits. Pila na kasimbahan nga akong nahibaw-an nga nag-split daghang mga membro nag-away. Kaya nga naman. Unsa issue? Kwarta. I even know of a church nga wala na close gyud kay ang pastor ng recruitment, and this was way back long time ago. So, nang recruit unya scam day tong gi-recruit nila. Pag humana na, gi-blame sa mga pastor ang membro, ato ana laya sa pastor. Okay? So, mao na nga issue gyapon sa kwarta. Daghang churches na sira because of kwarta. Particularly on debt and business transactions. Nabati ng fellowship. We are supposed to be in church to worship God, fellowship with one another, usam tanas mga purpose, pero pag abot dito, nabinagdako nga simbahan, ang membro nga utangan, tuwa dito ni Agis Pikas nga agianan, okay, naglikay sa iyang giutangan. That is a problem sa simbahan. Kanang utang-utang bitaw, utang-utang. Kiba mo sa nindot kayo ng utang? Og mahimo, no? Og mahimo nga di gyud mangutang, mas maayo kay kanang paraway gubot ba. Pero para nis mangutang ha, pero kinahanglan gyud mangutang, makautang gyud ka ay mahimo ana. No? Pero og mahimo di mangutang paraway samok. Ug pwede unta. Pero kamo sang magpautang, ay na lang pautang. Paraway samok, ihatag na lang na. Kaya kung imong ihatag, di mo ka masakitan nga di mo bayad, di ba? Imo mong ihatag. Ingon sad mo nga, nabiha sa na pastor, ipahatag yun nimo ang kwarta. Wa sa kuning og hatag gitanan. Naimingon nga, Brad, kuan lagi Brad, lisod kay kuron Brad, ana kay 5,000 diha Brad, nga kuan na ako mga bayron nun lagi nga kuan niya. Kurente, o sa tubig, daghang kay kuan, lisod kay mayro mo ni mo na. Labi kay pandemic ron. Ang kuha na, para di ka masakitan, kaya wag ipag bayad ba na 5,000 o ron sa baka. Tingnan mo nga, Brad, di ba ko ganahan magpautang kay di ko gusto maguba itong pagkaigsoon sa Ginoo ba. Pero na ako'y 500 dire, o na ako'y 1,000 dire, or kung pila imong mas spare god, na ako'y 300 dire, imo na lang ni Brad, yawat nga makatabang tani mo ba. O, di ba? O. Di ako ning bayaran. Narani mo, basta ako nang ihatag nimo. O, di ba? So, may problema, may sakit dughan kay hatag man to. Okay? So, mo na sikreto. Balibaran nimo ditso. Yeah. Nay gamayo, katabang ko nimo. Labi na pinginhanglan. Okay. Ako, as much as possible, di ko pagpahuwam yun, basta nga ko, og tabangunon yun kayo. May mga kuwan, ihatagan. Ana na lang. Kaya parang walay samok, walay kuan nga later on yung sige ka ko ngisi-ngisi iniglamano there's a welcome here ngisi-ngisi bugo manana kumutang wa gyud ka limtan lang imong utang ngisi-ngisi ra kanako di ba nay kaligot-got si mong kasing-kasing so mayo nga mahimo di mangutang or nagi moduol kay mangutang aing na nga o na koy tatag nimo gamay lang ay na bayre. Di ba? Okay. So, point number 7. Failure to handle our money wisely will have an impact on our Christian testimony. Now, let's go to number 8. Our material possessions must not interfere with our relationship with God. Kinanglan nga ang atong kalibutan ng bahandi, atong kwarta, dili dapat ni siya makahimong or mahimong babag sa atong relasyon sa Ginoo. Sa unsa man nga punto or at what point does money and possession interfere with our relationship with God? Again, this is wisdom, di ba?
sa atong kwarta, sa atong material possession, siguro agyod nga dili na siya mahimong butang na noon, nahimo na nung idol nga makababag sa imong relasyon sa Ginoo. So unsa mang punto ha, makababag na siya. First, when you are trusting in it rather than God. Kung mas nagsalig pa kasi imong kwarta o sa imong kalabutanhong bahandi kaysa pagsalig nimo sa Ginoo. Just like the rich young ruler in Mark chapter 10 verse number 17 to 27. Di ba? Kinumdum mo ang istorya ha? Nga niingon siya nga in verse number 17, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Usay ako ang buhaton para nga makabaton kung kinabuhing walay katapusan. Giingnan siya ni Kristo. Itubag siya, "Namang imong gitawag og maayo? Wa may maayo kung dili ang Dios lamang." No? Itubag siya ni Kristo ana nga, "Are you sure that you are saying I am from God because I am good?" Marinana ba ang dating? Okay? Giangkon ba nimo nga ako gikan sa Dios? Marina. In a sense, mo na siya gisulti ni Christ. And again, in verse number 19, gilid dayon ni Christ, this rich young ruler, towards God's, who God is, God's holiness. Yeah, kay recognition man eh, o gikan ba yung i-recognize ko nimo nga gikan ko sa Ginoo, abag ibaw ang Ginoo holy. Indirectly, this is what Christ is saying. This is what the text is implying. Verse number 19, siya wa kibaw baka kay ang pangutana again is about eternal life. Ang pangutana is unsaon pagbaton o kinabuhing walay katapusan. And this is a very good text. Pwede na ito ma-expound, makuha ni siya about pag-point ni Christ sa kaning nga tao towards the law. Ningon siya nga, kibaw kas balaod, ay pagpatay, ay pagpanapaw, ay pagpangawat, ay pag-bear false witness, ay paglimbong, honor the father and mother. Basically, this is what Christ always does when witnessing to, presenting the gospel. Mamigyan niya itong dapat buhatan, di ba? You show them, you point to them the law, God's law, para nga makita ang ilang pagkakasala, makapanamin sila, just like what Galatians 3:24 says, that the law is our schoolmaster that leads us or points us to Christ. Yeah, so itubag niya in verse number 20. Teacher, all this have I kept from my youth. Sa ito pa, yung i-insist ang iyang pagka-self-righteous. Kaning tanan, nga butang, ako na ning gitapigan, sukad pa sa akong pagkabatanon. Grabe, yun, wag yung kawat yung gamay, bisig sugo kag suka, giuli, yun mo tanang sukli, yun, wag yun mo kawata tong piso, palit ka og ka ng kindi. Di ba? So, posible kini yang gisulti. In other words, despite sa pagpoint ni Christ niya sa balaod, in order for him to see his sinfulness, wag hindi siya ka-realize. Kaya mo siya, grabe ko, gikip yun ako, tanan, sukat sa pagsumubatanan. Verse number 21, and this is our point here. Ingon si Christ, you lack one thing. Mao ba? Nakatapig di kasta ng mga commandments? Sige, kuwang pag-usa ka butang. Ibaligi ang tanan nimong kabtangan, sell all that you have and give it to the poor, ihatag sa mga kabos, and you will have treasure in heaven. Come and follow me. Again, usay punta na, what shall I do to inherit eternal life? Ang pagtapig ba sa balaod, maoy pamaagi sa pagbaton o kinabuhing ilang katapusan? Di mo katapig tanan. Diba? Again, di na mo yung point ni Kristo. Ang iyang rangibuhat is, gisulti niya ang balaod in order for him to see his sinfulness. Verse number 21, ang pagbaligya ba sa imong mga kabtangan, may makapaadto nimo sa langit? Again, kibawta nga di na mao, di ba? Ibaligya nimo mga kabtangan, ihatag nimo sa kabos. Ang kabos na hindi makaadtog langit, kay mo magihatag niya imong kabtangan. So, di na mo yung point ni Christ. Ang point ni Christ, ani, in verse number 22, the Bible says, disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. In other words, tingnan si Christ, indirectly in verse number 21, he's saying, kibaw ka sa kuwang nimo. Ang problema nimo is that nagsalig ka sa imong material possessions. Nagsalig ka sa imong kwarta. I want you to give that up. Gusto ni Jesus Christ na whatever atong isaligan, it may not be money, it may not be material possessions, it may not be riches, it could be your good works, it could be your religion, it could be your pedigree, it could be bisig unsa. No, gisaligan nimo. Gusto ni Christ is you give that up. No? If Matthew 16:24, if any man will come after me,
let him deny himself, di ba? Mao man ay punto ni Christ. And he look at this rich young man, rich young ruler, in fact, ng Bible, dato, o niya, nairanggo, and he saw, iyang nakita, nga nagsalig di ay ni siya sa iyang pagkaadunahan. Muna, naingon siya, you give that up. Mabalingon siya sa verse number 23, next concludes si Christ, how difficult it is for those who have wealth to enter into the kingdom of God. Okay? So muna nga ang kwarta na gani, mo nagi imong gisaligan rather than God, then it hinders or interferes with your relationship with God. Nagsalig na lang kas kwarta. Kining kwarta-kwarta rin ano, salig na kasi mo kwarta. Then it will interfere with your relationship with God. Proverbs chapter 11 verse number 4. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Sa panahon sa kapungot, mabot ang panahon nga mahukman sa Ginoo ang tanan, way pulos, way madawdaw ka ng kabtangan, riches, but righteousness, the righteousness, not our righteousness, but the righteousness imputed by Jesus Christ to us, it delivers from death. Kung nagsalig ta mga kaigsunan sa atong kwarta kaysa sa Ginoo, then it will interfere with your relationship with God. Way problema ng kwarta, no? Kung mo-interfere na gina, you will have love of money more than loving your or putting your relationship with God first, then that becomes a problem. Second subpoint, kanus-a mo interfere ang imong kwarta o kalibutan ng bahandi sa imong relasyon sa Ginoo? When your affections are set on earthly possessions and the temporal instead of your heavenly possessions and the eternal. Kung ang imong cares or ang imong concern aning ang imong affections, ang imo bang kanang imong mga kanang gibug-aton sa imong kasing-kasing, asa man imong affections, asa man imong concern pirmi, og nakaset gani na sa earthly possessions og sa temporaryong mga butang instead of heavenly possessions and eternal things, then you know nga your money and material possessions nakababag, nahimo na siyang babag sa imong relasyon sa Dios, kay mas bugat pa man ang imong concern sa imong money and material possessions instead of the things of God, di ba? Muna sa Matthew chapter 6 verse number 19 to 21, do not lay up for yourselves treasures on earth. Importante man ang kwarta ba? Kaya di mo ta kakaon, di ta kapalit og mga butang, pero ingon si Jesus Christ, ayaw og pagpundo og bahandi diring ang kalibutan na kay ang madunot ra na, moth and rust will destroy it, makawat ra na, thieves will break in and steal. But lay for yourselves treasure in heaven. Mo bitaw na kining kwarta, importante ni siya, but we have to use it for the expansion of the kingdom. Di ba? To be a good Christian testimony, to be a good steward. Use it for the glory of God. Sabihin mo nga, sige, ako na ibaligyan na. Di ba, nagkikanon, mabad testimony na nung ka. Di sana mga balance ba? Balance. Always. Primordial ang concern sa kingdom of God. Okay? Kami bitaw, personal, not to blow our horns. Personal man kuan, mga negosyante man gid mi, ang pamilya negosyante man. Pero why do we bother with ministry work? Nanong mo bother man mi to help pastors put up a church, do ministry work, tanan, no? Wa bi ko sweldo aning atong pagpamastor. Wa ko sweldo diri. Why? Wa ko allowance sa church. Why do I bother to do this? Pwede na, naghan naman kayo nagwalay diha ba? Naghan naman kayo, kuha na, aminaw na lang ko. Why do I bother to do this? Nganong ako pa man yung buhaton? Nganong magtuon mang yung kuspulong sa Ginoo? Why do I have to share it with you? Ngano man nga,
Pandemic bitaron, bahala na mo sa inyong kinabuhi diya. Paminaw lang mo diya sa mga walay sa kuan kanang internet, YouTube, laing pastor. Relax mo sa ko dire. Nasa kuan. Nanong magbutang yun may hago-hagoon mo gina mo magkugalingon. No? Masters Reform Radio, Birian Project, amo po yun ang kuanon. Why do we bother to do this? Sa tinud-anay lang. Okay? In our church, among encourage ang mga pastors, our pastor elders, we encourage them if wa gilay down silang sa inyo kasing nga full time sila sa Ginoo, as much as possible go by vocational. Na i-work ka nga lain to support yourself at the same time uban ang pastor elders, extended pastors na may allowance sa church. Pero if you can, we encourage them go by vocational. Para di ka magsalig sa allowance sa church lang. Para nga mas maka-expand ka sa kingdom sa Ginoo. Why babag ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Di ba? Nasa may mga full-timers, yes, kaya may gilay down sa Ginoo ni sa ilang heart and we support them. Pero that's our point. No? Why do we bother to do this? Because we believe we want to lay treasures in heaven. Nami kwarta. But we do not just use it or spend it nga para lang nga enjoy me or kanang enjoyment part na siya sa atong life kay naman si Ecclesiastes, di ba? Pero that is not the point to life. Di nga para dato may sige mi accumulate og kwarta para burot yun mig maayo. We recognize nga we are entrusted by God with things, with businesses. Ina na. But we know deep in our hearts nga God has merely entrusted this to us. Stewards rami ani. And we have to use this to expand His kingdom. Wa magani may foreign support. Ang church, why foreign support? Now, I'm not saying it nga from hambog ug nay foreign nga mga kanindot ra. Mas amot kadaghan ang among mabuhat for the expansion of the kingdom. Pwede man may mag-raise ba tuming laing lugar. Okay? Although sa among mother organization Philippine Inland na anay foreign support but hatag ra man sa datanan sa mga pastors in terms of medical assistance and like pandemic karon ana ra. But in terms sa among church having foreign support para na again, this is not a condemnation for churches and ministries nga naay foreign support. All I'm saying is nindot kayo og naa na siya butang na. But again, kitagaan mi sa Ginoo aning mga negosyo nga profession, kitagaan mi aning mga butanga because we do our best to be good stewards of this and use the money as a result of our businesses and our professions to expand His kingdom. And that is laying for ourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa ang imong bahandi, naasa dito ang imong kasing-kasing. Kung ang imong bahandi, if you consider that the true riches, kung ang imong gikonsiderar nga ang tinud-anay gyud nga bahandi, dili nga pundo ka ni kalbutana, dako big shot na kay ka, dako imong kupanya. And ug gihatag mis Ginoo well and good, pero ug mao na ang imong hunahuna nga ang tinud-anay gyud nga bahandi. It is not having so much money in the bank. And it is good if you have. But if you realize that, you will use that money and use it wisely. Program it wisely. Maningon ngayon mo na lang yun nang i-give up tan. Sa may kanon sa imong pamilya. Di ba? Sa may pag-roll sa imong negosyo o i-give up. Balance na, program na tanan. You will use that wisely for the expansion of the kingdom. Kaya naman imong heart diha. And that is one of the reasons why we as business people, as a businessman at the same time as a pastor, that's why we do this, because that is where our heart is. That is where our treasure is. And that is where our heart is. Okay? Yun ana rana siya nga kuan
nga inana ra ka simple nga perspective ba. Asa man imong heart, asa man ang imong treasure, what concerns you the most. O wa ka gitagaan sa Ginoo nga nahimo kang negosyante, trabaho ra ka, well and good, you support your family, etc., etc. Pero asa man ang imong heart. God gave you the power to earn income. Sa man, di ba? That is why nga sa church, na church, wherever you are, asa ka gibutang sa Ginoo sa church, you support the church. Di ba? Kay ang church will use that to expand the kingdom of God further. I-support ang mga missionaries. Ana raman na. In our church, we practice grace giving. Wala may tithing. Depende sa Ginoo nimo kung sa ibutang niyo sa imong kasing-kasing as God has prospered you. Because God wants you to be a cheerful giver. Dili ni pa konsensya. O etc. nga, atagin mo, kay mo ni mo na, mag-grace kita ko. As God has laid it in your heart to give. Na siya. It's laying treasures in heaven because that is what is important, to expand the kingdom of God. Colossians chapter 3, verse number 1 to 3. In the Bible, if then ye have been raised with Christ, in other words, og niingon ka nga gibanhaw ka kauban ni Kristo. Di ba? Mo man ano? Ito pa, ingon Galatians 2:20, you have been crucified with Christ, namatay ka kauban ni Kristo, gilansang ang imong mga imong flesh. If you have been risen with Christ, di ba? Inigbaptize nimo as a symbol. Baptism is a symbol of an inward truth, of something that is happening deep inside you. Sa imong kasing-kasing nga nabag-o ka na di ay. That is why isimboluhan ka nga ingon sa pastor nga tungod sa imong pagdawat sa Ginoong Hesukristo, sa imong kasing-kasing, pag-recognize niya as your Lord, surrender niya as your Lord and your Savior. Diba? So isulti na, gilubong kauban niya ang imong mga kasalanan, imong affections, you deny yourself on niya, gibanhaw para maglakaw sa bag-ong kinabuhi. Mga isulti sa pastor, di ba? Ano yung nari sa Colossians 3:1, if then you have been raised in Christ, gibanhaw ka para maglakaw sa bagong kinabuhi. Ug bag-o na ka dihas Ginoo, tinuod ka niyang anak, you're one of the elect, you're saved. Seek the things that are above. Di ba? Mas palibahiyan mo or imong pangitaon ng mga butang na nasa taas. The spiritual things. Where Christ is seated at the right hand of God. Verse number 2 of Colossians chapter 3. Set your minds on things that are above. Ang rendering sa King James is set your affection on things that are above, not on things that are on the earth. Ug ma-stress man ka or dapat kang mabugatan o manahuna na kay mga cares, it should be on spiritual or heavenly things, not on temporal things. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Ilansang na nimo mong kinabuhi your old self with Christ, and your life is hidden with Christ in God. 2 Corinthians 4:18, as we look not to the things that are seen, but to things that are unseen. For the things that are seen are transient, temporaryo ra ng mga butanga, ang mga makita nga butanga ni kalibutan na. But the things that are unseen are eternal. Ang butanga di makita. The people that have been discipled, the people that were won to the Lord, the people whose lives has been changed because you sought first the kingdom. Giuna nimo ang gingharian sa Ginoo sa imong kinabuhi. And through your participation in the local church, sa imong pag-involve sa simbahan as an active member, dili lang lingkod-lingkod lang ka diha, as a discipler, nagtulos mga bata, ni-apel sa pagkanta or whatsoever, and through your giving, paghatag niyo to support these missionaries and these pastors, in return, na naka-disciple sa sila ubang mga tao, their lives has been changed. Maniging sa kanta, when we meet up there, people, wa manggi ka nakaila, naman as kwanta nga, thank you for giving to the Lord. Duol nimo, nga maingon nga, thank you for giving to the Lord. Salamat sa imong not only being active in church, but giving to the Lord
your heart, ang imong kasing-kasing di ay is set on things that are above. Diba? Pero mga kaigsunan, is ang imong affections are set on earthly possessions, on the temporal instead of the heavenly, makababag yun na sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya may tabo na, unahon man nimo ang ang mga temporal nga butang, unahon man nimo imong pagpangitag kwarta, unahon nimo. I'm not saying that's not important. Of course, that is important. Pero mo na lang yun na imong giatubang kada adlaw, mo na di na simba, di ka active sa church, wala na kay hatag-hatag or whatsoever, may tabo na. That will interfere with your relationship with God. Diba? Mabita na mga kaigsunan nga, kanang og tinud-anay gyud ka nga imong concern na gyud sa mga spiritual things, gibugaton sa imong kasing-kasing na gyud diha, then you will be more concerned about this. Balance din siya mga kaigsunan. Di mo sa na pwede nga we're not saying nga sige, di na lang tayo mangitag sige na lang tayo pangalagan simbahan or whatsoever. That is not the point. The point is God gave us the strength, the wisdom, the knowledge to earn things. Then ato balansihon kung sa ikuan si gusto niya, di ba? Priority na to is to expand His kingdom. Okay, mga kaigsunan, wala naman tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa kinatabukan nga pastor, teachers, staff, pastor, elders, the Masters Community Fellowship Church and Ministries. Kinin yourself si Pastor Sigfred Diaz, nga manamilit kaninyo. Do visit our website, mastersfellowship.net. Yan ninyo makita og unsay atong ipang buhat nga mga ministries to expand the kingdom of God further. Og asa ta gibutang sa Ginoo, we are in Talisay City, Cebu. As much as possible, we are trying to reach our community through Christ, through lots of ministries that we have done here. You can also visit mastersbible.institute. Ang desire nga through our fivefold emphasis on apologetics, biblical languages, church history, expository preaching and discipleship, through our local community and beyond, mahimo sa ning blessings to the entire body of Christ through this ministry. And you can like our Facebook page, search Masters Fellowship and Masters Bible Institute. Pwede nyo masubay ang atong sumpay aning mensahe through our YouTube channel. Just search the Masters Community Fellowship. And of course, our news ministry, nag-lay down, gihatag sa Ginoo sa atong kasing-kasing Masters Reform Radio. You can download the app through our Google Play Store, or you can go to our website and click on Masters Reform Radio para mapaminaw ninyo. This is a 24/7 radio ministry. Okay? So see you next week for the continuation sa atong module number 11, Biblical and Practical Advice on Money and Material Possessions. So let me see. Napay usa pa ka Sunday kay kuan pa man next next Sunday we will be having a kanang break sa kani nga series kay Reformation month man. So Reformation Day gani na kani nga next Sunday. So ato ning mo break sa ta, and we will be the message next Sunday will probably be on the five solas in celebration of Reformation month. Okay, so thank you, and after this by November we will be continuing with this series. God bless and see you next Sunday.